Psalms 37 verse 7, ang mensahe po natin ay pinamagatan ko pong rest in the Lord. Wait patiently for Him. Yan ang kabuuang mensahe natin. At rest in the Lord, wait patiently, ito ay isa sa susi at sekreto ng isang Kristiyanong matibay at Kristiyanong mananagumpay. Ang isang Kristiyanong matibay at mananagumpay ay Kristiyanong nagpapahinga sa Diyos at nag-aantay sa Diyos ng buong tiyaga. Buong tiyaga, tama. So, ang una nating mensahe, focus tayo dito sa salitang rest in the Lord. Pastor, paano mapagpahinga sa Diyos? So, alamin natin. Sabi dito, to rest means to find peace and assurance in Him. Para makaranas tayo at makaramdam ng kapahingahan, kailangan, sabi dito, ang ibig sabihin ng kapahingahan dito ay paghahanap ng tunay na kapayapaan at kasiguraduhan sa kanino? Sa Kanya. Sa Diyos. To rest, sabi dito, means to find peace and assurance in Him. Yun daw ang tunay na kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan ay paghahanap ng kapayapaan at ano daw po? Paghahanap ng kapayapaan at kasiguraduhan, hindi sa tao, hindi sa mundo, kundi sa Diyos. Mapalad ho tayo lahat na nandito ngayon. Sabi dito, it's an invitation to trust God's plan over our lives and allow Him to take care of our worries and concerns. Ito ho ay imbitasyon. Nung Sunday, ang mensahe natin ay patungkol sa kapangyarihan ng paanyaya ni Jesus. Yung kapangyarihan ng paanyaya ng Panginoong Jesus nagbago ng buhay ng mga tao na nag-respond sa kanyang paanyaya. Isa doon si Pedro. Si Pedro na hindi niya alam ang purpose ng kanyang buhay, hindi niya alam ang direksyon ng kanyang buhay. Sabi ng Panginoon, come! Nung pumunta si Pedro sa harapan ng Panginoon, nabago ang kanyang buhay. Bakit po? Dahil yung nag-invite sa kanya ay may kapangyarihang baguhin ang buhay niya. Okay? So sabi dito, isa itong paanyaya na ang ating buhay at ang ating plano at ang ating kabalisahan at problema ay ipagkatiwala sa Diyos. Lord, may plano po ako. Panginoon, may plano ako. Ito yung buhay ko, pero may mga problema ako, may mga suliranin ako. Sabi ng Biblia, sa Diyos mo yan ibigay. Ganun daw po ang meaning ng isang kapahingahan. The phrase rest in the Lord is not just about physical rest, it's about emotional and spiritual rest too. Ibig sabihin, pag sa Diyos tayo lalapit, hindi lang ho ang ating pinag-uusapan dito kapahingahang pisikal. Ang totoo ho, mauuna muna ang emotional, spiritual, kaya naman tayo napapagod kasi pagod ang ating sa loob. Ano ibig ko sabihin? Kaya napapagod ang isang tao, minsan bugbog ang kanyang utak sa kakaisip ng problema, bayarin, mga alalahanin sa buhay, yung kanyang emotion may problema, yung kanyang spiritual ay may problema. Then magre-response? Yung kanyang katawan, mapapagod. So ang kapahingahan inaalok ng Panginoon ay hindi lang po para sa katawan. Ang kapahingahan na sinasabi dito ay holistic. Ibig sabihin lahat ng aspeto ng ating buhay, the moment na tayo ay pinagpahinga ng Panginoon, pagpapahingahin niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yes, maaaring hindi pagod ang katawan mo, pero bakit kaya napakaraming pagod ng isip natin? Bakit pagod na pagod yung puso natin? Then ang problema, malayo tayo sa Diyos. Mga kapatid, pinaka-the best na pahinga, lumapit tayo sa Diyos. Sabi dito, it speaks to a deep level of contentment in our relationship with God. Ito ay patungkol sa ating kakontentuhan, ito ay malalim, ito ay about sa kontentuhan natin saan? Sa relasyon natin sa Diyos. Minsan may mga problema tayo kinakaharap at minsan nakakalimutan natin yung relasyon natin sa Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos, tayo ay anak niya at ama natin siya. Malinaw na relasyon yun. Kaya lang may mga time sa buhay nating mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, binibitbit natin at kinakanya lang natin ang problema na meron tayo, nakakalimutan na natin iabot sa Diyos ito. Kaya minsan sa sobrang bigat, may mga tao nagpapakamatay, may mga tao nawawala nagdidilim ang paningin. Sabi ng terminology nila, nagdilim ang paningin. Okay, paalala. Kapag nakakaramdam tayo ng sobrang pagod, sobrang pag-aalala, sobrang pagkabalisa, ay huwag natin kalilimutan, pwede tayong magpahinga. Kapatid, pag pagod ka na, pwede kang magpahinga. Okay? Pwede tayong magpahinga,
pwede tayong pumanatag o pumayapa at humingi ng tulong sa mga taong alam nating makatutulong sa atin. Pwede kang humingi ng tulong sa tao na alam mong sigurado kang tutulungan. Higit sa lahat, humingi tayo ng tulong sa Diyos na siyang tunay na makapagbibigay ng kapahingahan, kapanatagan at kalakasan sa ating mga mahihinang katawan o nangihinang katawan, isip, puso, maging ating kaluluwa. Yes, pwede tayong humingi ng tulong sa mga tao, pero mga kapatid, higit pa rin ng Diyos na pinaka-the best paghingan natin ng tulong. How can we rest in the Lord? Paano nga po ba? May tatlong paraan. Una, be silent before the Lord. Pag binasa niyo po itong verse na ito, dito sa translation ng Christian Standard Bible, sa Christian Standard Bible nakalagay dyan, be silent before the Lord. Meaning to say, kung gusto mo ng kapahingahan sa Diyos, kailangan matuto tayong manahimik. Kaya po ba natin kayang gawin yan? Kaya ka pala pagod na pagod sa buhay, kasi may mga time hindi ka nagpo-post. Hindi ka nananahimik sa harapan ng Panginoon. Yung salitang mananahimik ay totally, pakikinig sa Diyos. Kung kailan ka tahimik, doon mo naman maririnig ang salita ng Diyos, ang pangungusap ng Diyos na nagsasabi sa iyo, anak, andito lang ako. Ngayon, kung gusto natin makaranas ng kapahingahan, ang alok sa atin ng Biblia na sinasabi ng Diyos, matuto tayong manahimik. Nakakapagod ang paulit-ulit na sumagot sa mga tanong, nakakapagod ang paulit-ulit ho na magdepensa sa iyong sarili, nakakapagod minsan sumagot ng issue para matuto tayo makapagpahinga, matuto tayong manahimik. Lord, ngayong araw na to, sasarahan ko yung bibig ko. Bakit mo sasarahan? Papayagan mo si Lord naman na magsalita. Ang hirap kaya, salita ka ng salita, tapos yung kaharap mo gusto mo magsalita, hindi magpapang-abot. Pwede may sabihin siya, pero wala kang maintindihan. Tama po ba? Kung gusto mo maintindihan ang sasabihin sa iyo ng Panginoon at gusto mo makaramdam ng kapahingahan, be silent. Yun ang una. Pangalawa, gusto mong makaranas ng kapahingahan sa Diyos, pangalawa, surrender yourself to the Lord. Panginoon, sa araw na to, isinusuko ko sa iyo ang buong buhay ko. At naniniwala ako, the moment na sinuko mo sa Panginoon ang iyong buong buhay, makakaranas ka ng tunay na kapahingahan. Ang Diyos, kaya kang bigyan ng kapahingahan, the moment na nanahimik ka, the moment na sinuko mo ang sarili mo sa Diyos, at last, sabi dito, the moment na ikaw ay nanatili at hindi nabuwag sa harapan ng Diyos. Amen o? Be still in the presence of the Lord. Makakaramdam ka ng kapahingahan kapag ikaw ay nanatili at hindi natinag sa harapan ng Diyos. Ang kaaway, gagawa siya ng paraan para mapaalis ka sa presensya ng Diyos. Ang kaaway, gagawa siya ng paraan para mapaalis ka sa harapan ng Panginoon. Kapatid, ilaban mo. Huwag kang papayag na mawalay ka sa presensya ng Diyos, dahil sa presensya ng Diyos, nandun ang pinaka-safe. Nandun ang pinaka-safe na lugar sa presensya ng Diyos. Amen po. Okay, so natapos tayo sa rest. Rest in the Lord. At ang sabi dyan, ito ang susi at sekreto ng isang Kristiyanong matibay at isang Kristiyanong mananagumpay. Punta tayo sa pangalawa. Ito po. Ito ho ang isa sa pinakamahirap na buhay ng isang Kristiyano. Yung mamahinga sa piling ng Panginoon, madaling gawin yon. Lalo tinuro sa atin ang paraan. Paano daw makapahinga? Lord, makakapagpahinga ako kapag tinikom ko ang bibig ko, mananahimik ako. Ibig sabihin, iaasa mo sa Diyos, isusurrender mo ang buong buhay mo sa Kanya, at sa harapan ng Diyos, hindi ka aalis. The moment na ginawa mo yun, makakaramdam ka ng kapahingahan. Ito ang isa sa pinakamahirap. Pangalawa, wait patiently for Him. Ito ang pinakamahirap. Diba, sabi natin, Lord, lalapit ako sa iyo, mamamahinga ako sa presensya mo. Kasi pag nagawa natin yon, success. Kasi bakit po? May nagawa tayong effort, may nagawa tayong part natin, na pag nandun na tayo sa harapan ng Panginoon, may something na tayong sasabihin sa Kanya. Ito na yung bagay na yon. Wait patiently for Him. Sabi dito, waiting can be one of the hardest things to do. Ito ang isa sa pinakamahirap gawin. We often want answer right away or wish for our dreams to come true. Ano? Sabi dyan? Instantly. Bilang mga tao, pag-aharap tayo, lalapit sa Panginoon, ang inaakala natin,
Sa panahon na lalapit tayo sa Diyos, instantly, andun na agad ang hinihingi natin. Lord, pahingi po ng ganito. Lord, bigyan niyo po ako ng ganito. Akala natin, instant lahat. Alam niyo po bang may matinding proseso? Okay? Waiting can be one of the hardest thing to do. Yun daw ang isa sa pinakamahirap. Sabi dito, the Bible talks a lot about waiting and teaches us how to handle this moment. So sa Biblia, pag nagbasa ka ng Biblia, kung wala kang pasensya sa paghihintay, then ang Biblia, patutunayan sa iyo ang daming mga nagantay dyan. At yung lahat na nagantay dyan, walang nabigo. Hindi sila nabigo dahil ang tiwala nila at pag-aantay, hindi sa tao, kundi sa Diyos na nangako sa kanila. Amen po, sabi dito, it shows us that waiting can be a time for growth and strength. Okay, sa pag-aantay pala natin, tinuturuan tayo dito para lumago at para lumakas. Many stories of faithful people in the Bible reminds us that good things often come to those who wait. Malimit sa Biblia, pinapakita na ang lahat ng mga magagandang bagay ay nangyayari sa mga taong marunong maghintay. Amen po ba? Paalala, ang paghihintay ay may layunin. Yes, kanina sabi natin ang paghihintay ay nakakainis, ang paghihintay ay parang nakakabagot dahil nagkakaroon ng maraming problema, pero ang paghihintay ay mayroong malinaw na purpose. Kapatid, dapat alam mo, Pastor, nasa age ngayon ako, nasa season ako ngayon ng paghihintay, then dapat alam mo yung purpose. Dahil may purpose ang paghihintay. Sabi dito, ito ay tumutulong sa atin na lumago. Kung dahil sa paghihintay mo lumago ka, that is the purpose. Pangalawa, mag-mature. Kung nag-mature ka sa paghihintay mo, that is the purpose. Nangyari na po ba, Pastor, lumago na ako, nag-mature na ako. Then ito ang kasunod. Sabi dito, sa ating pananampalataya at magtiwala ng mas malalim sa plano ng Diyos. Lumago ka lang din naman, nag-mature ka na, then yung pinakamalalim na panukala ng Diyos, yun yung iyong antayin. Kasi yun ang kasunod na mangyayari. Ang pag-aantay ay mayroong malinaw na purpose. Amen po? Then, sabi ng conclusion, waiting is blessing. Amen po ba? Waiting is blessing and it's worth it. Lord, sa pag-aantay may pagpapala, sa pag-aantay, sulit, worth it. Tama po ba? Nag-antay ka. Ang tagal. Sabi ng Panginoon, sa pag-aantay may pagpapala, sa pag-aantay, worth it, sulit. Hindi ka bibiguin ng Diyos sa pag-aantay na ginagawa mo. Amen po? Tandaan, sa paghihintay dito, marami rin na nangyayaring hindi maganda. Kanina magaganda ang pinag-usapan natin. Sa paghihintay, lumago ka, nag-mature ka, nakita mo yung pinakamalalim na panukala ng Diyos, then yun ang magandang purpose. Kaya lang, ito ang realidad. Sa paghihintay, dito marami rin ang nangyayaring hindi maganda. Sa sobrang dami nito, ito ho sila. Sa paghihintay, marami ang sumasablay. Tama po ba? Siyempre, ang tagal. Okay? Dito nangyayari ang pagsablay, nandito nangyayari ang panghihina. Okay, name it kung ano yung nanghihina sa'yo. Pastor, nanghihina ang katawan ko, tagal-tagal na. Pastor, nanghihina ang pananampalataya ko kasi ang tagal-tagal na. Okay? Pag-aalinlangan, nandiyan ang malalaking pag-aalinlangan, paghinto. Pag naranasan mo na yung kasablayan, panghihina, pag-aalinlangan, din ang kasunod po niya na ipaghinto. Meaning, ayaw mo na. Ayawan na. Andiyan na po yung word na backsliding. Ay paghinto, pagtalikod. Lord, hindi ka naman nakikinig, hindi ka naman tumutugon, at tagal-tagal ko na nag-pray, hihinto ka kasi nag-alinlangan ka, then ang kasunod, backslide, then ang kasunod po niya ng pinakamalala, kamatayan. Pagkamatay. Pastor, ano yung pagkamatay? Pwedeng physical, pero ang pag-uusapan natin, spiritual. Ibig sabihin, inaalis mo yung connection mo sa Diyos. At sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ayoko na makipagrelasyon sa iyo. Ayoko na maging anak mo kasi hindi ka naman tumutugon. Yung mga taong nag-backslide, ang hirap nilang akayin kasi wala na silang tiwala. Hindi sa pastor, hindi sa simbahan, kundi sa Diyos. Then paano mo sila kakausapin? Kung sa Diyos na mismo sila walang tiwala, tatrabahuin ng Diyos yun. Kung sila ay para talaga sa Diyos. Okay po ba? Kapag nandito tayo sa season na ito, dapat alam natin ang susi at sikreto para manatili tayong matatag at matagumpay. Ang susi, rest in the Lord, wait patiently for Him. Yan ang susi. Lord, nandito ako ngayon sa season, Panginoon, na paghihintay. Mahaba-haba na ang season ng pag-aantay ko. Then sabi ng Panginoon, halika. Mamahinga ka sa akin. Paano mamahinga? Ang sabi doon, kailangan manahimik,
kailangan totally surrender natin ang buhay natin sa Diyos. Pangatlo, wag na wag kang aalis sa presensya ng Diyos. Okay o? Hamon. Okay? Upang magkaroon tayo ng lubos na kapahingan sa ating isip, sa ating puso, sa ating katawan at kaluluwa, ang sabi dito, number 1, pumanatag tayo sa presensya ng Diyos. Habit chapter 37 verse 7a, pumanatag tayo sa presensya ng ating Diyos. Yun ang una. Buong tiyaga natin antayin ang kanyang pagkilos at pagtugon sa atin. The moment na kumilos ang Diyos, walang hadlang, walang barrier. May maiisip ka kayang, Pastor, hindi mangyayari, imposible. Sa Diyos, walang imposible. The moment na kumilos ang Diyos, yung mga imposible mga bagay, personal mong makikita. Amen po ba? Huwag tayong mainggit sa mga taong umuunlad, buhat sa kasamaan. Yan ang ating ano. At sabi dito, last, lubos tayo magtiwala sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Yun doon tayo matatapos. Amen po. Kaya ho yan ang mensahe ng Panginoon. Rest in the Lord, wait patiently for Him. Amen po. Sa Diyos po ang pinakamataas na patuloy.